What's up mga kahigang? Meron na naman tayong i-unbox galing sa napaka-unique at out of this world na brand. Yung target market nila is mga hobbies, toy collectors, lalong-lalo na yung may hilig sa sci-fi. Kung isa ka sa mga yan, saktong-sakto tong i-unbox natin ngayon. Ito ang Gravastar Mercury M2 Wireless Gaming Mouse. Sa mga hindi pa familiar sa Gravastar, nagpo-produce sila ng mga unique out of this world sci-fi themed gadgets. So far, sila pala yung gumagawa nito. Kaya kung i-check nyo yung website nila, mala Hollywood yung design ng mga gadgets. So ito yung packaging niya mga kaigang. Laging green tsaka black yung color nila, no? Yung packaging niya, hindi pang mouse oh. Parang pang action figure. Kita nyo naman, oh. So wala naman na tayo makikita dito mga kaigang. Kaya i-unbox na natin to. Okay, slide lang natin dahan-dahan. Whoop! Yun! Uy, andito kagad yung Mercury M2 Wireless Gaming Mouse. Okay, tabi muna natin to. Napaka-angas oh. So yung packaging niya, nagmamatch dun sa pattern ng mouse oh. Tapos andito na rin yung receiver, tsaka yung adapter. Ito ata yung pang mag-charge ka. Uy, ganda oh. Rubberized. Tapos andito na yung Gravastar na logo. Yan, pakita natin sa camera. You know, Gravastar. Okay, yan na yung itsura niya, no? Type-C. Uy, meron ding design yung receiver niya, oh. Yan ang attention to detail ng Gravastar. Kita nyo naman, oh. Pakita natin sa camera din. Look at that! Nagmamatch dun sa design ng mouse. Nice. Gandang attention to detail to, ha. Okay, check pa natin yung laman ng box. Okay, tanggalin natin tong box. Buksan natin. So, nandito na yung okay, manual. Yan. Okay, yung Type-C cable. Kung gusto nyo gamiting wired, yan. Yung ganda ng cable niya, oh. Ano nga ulit tawag dito sa texture na to? Nagnuyo na, nakalimutan ko na. Yan, pakita natin sa camera. Pero, comment down below kung anong tawag dito sa texture na to. Gusto ko tong texture na to. Ang ganda, oh. Oh, nice. Tapos, meron na rin kasamang foot pads at anti-slip stickers. Okay, buksan nga natin para makita natin. Ooh, nice. Okay, pakita natin sa camera. Yun. Okay, meron pa ditong isang box. Okay, check nga natin to. Okay, wala. Props lang pala. Okay, tabi muna natin to, mga kahigang. Talagang malasay pa yung design nitong Mercury M2. Oh. Hollow yung body para iwas pawis sa kamay. At the same time, weight reduction na rin ng mouse. Napaka-unique talaga ng forma. Oh. Kita nyo naman. So, ito na mismo yung Gravastar Mercury M2. Hollow yung body niya. Oh. Kitang-kita yung loob. Skeletal yung body. Nasa 70 grams lang. Napakagaan. Kita nyo naman. Pero sa totoo lang, nag-expect ako ng mga 50 or 60. Kasi nga hollow yung design niya. Kaya nag-expect ako na mas magaan pa. Pero magaan naman na siya. Tapos yung build quality nito, hard plastic. Napaka-solid. Expected na to sa Gravastar. Okay, dito makikita natin yung logo ng Gravastar. Tapos nasa loob yung RGB lights niya. Yan. Makikita natin yan mamaya. Tapos andito yung left and right button, yung mouse wheel, tsaka yung DPI switch dito sa gitna. Ang ganda rin ng design ng mouse wheel niya. Oh. Nagko-complement sa buong design ng mouse. Tapos ito yung decals niya. Ito yung nagustuhan ko sa Gravastar. Ay parang mecha yung decals. Para sa mga mecha, nakalagay yung model number nila. Tapos dito sa ilalim, kita nyo naman, napaka-consistent pa rin ang design niya. May details pa rin dito sa ilalim. So, nandito yung compartment ng wireless receiver or yung dongle. Tapos, nandito yung sensor, tsaka yung switch nandito din. Yung maganda dito sa Mercury M2, pwede siyang wired or wireless. So, kung gusto mo i-connect to via dongle or yung receiver, i-switch mo lang doon sa left side. Tapos, kung gusto mo naman ng wired, i-connect mo lang yung USB cable dito. Yan. Type-C na. Tapos, wala ka ng pipitin dito, nakagitna lang yan. Kung nasa labas ka naman, tapos naiwan mo yung dongle, okay naman, wala kang cable, pwede mo i-connect to sa device mo via Bluetooth. I-switch mo lang sa right side, ko-connect na siya sa Bluetooth automatically. Yun din yung nagustuhan ko dito sa Mercury M2 kasi napaka-convenient. Pwede ka kumunik via dongle, wire cable, o kaya naman Bluetooth. Pero syempre, pag gagamitin nyo sa competitive gaming, mas nire-recommend ko to gamitin nyo as wired. Speaking of gaming, meron na rin tong 26,000 dpi, 650 IPS max speed, 50G max acceleration, kaya tamang-tama sa gaming. Pwede nyo din ikabit tong anti-slip stickers na, no? Dito, yan. Para mas may grip kayo sa mga buttons. Pero ako, ayoko ilagay yung stickers niya kasi mas slip ko yung design nito. Yan, no? Parang mecha. So, ilalagay na lang natin dito mga kaigang itong foot pads niya para mas smooth yung pag-glide natin sa mousepad. Okay, lagay natin. A few minutes later. Okay yun, try na natin sa mousepad mga kaigang. Tabi mo natin to. Kunin natin yung mousepad natin.
Kaya kita nyo naman yung mousepad natin, napaka-angas. Kaya shout out kay Engineer Neil Villanueva para sa pag-repair nito. Kita nyo naman, oh. Okay, try na natin itong Mercury M2. Meron na siyang foot pads, kaya testing na natin dito sa mousepad natin. Okay, glide lang. Uy, napaka-smooth, parang butter. Kita nyo naman, oh. Look at that. Oh, tapos napakagaan pa. Look at that. Oh, di ba? Smooth like butter lang yung pag-glide. Tsaka tamang-tama lang sa akin yung laki ng mouse. Yan. Relax na relax. Kita nyo naman, oh. Look at that. Oh, di ba? Okay, parinig na rin natin yung mouse clicking sound. Kaya quiet lang tayo mga kaigang. Tingnan muna natin. So mga kaigang, nakakonect na tong dongle or yung receiver nitong Mercury M2 dito sa laptop natin. Tapos pipihitin naman natin yung wireless dito sa mouse. Okay, pihitin natin to sa left. Okay, para mag-on. 3, 2, 1. Ito na mga kaigang. Yun! Ang angas lalo ng dating pag naka-on yung RGB, oh. Ang ganda ng concept na ginawa ng Gravastar dito kasi yung RGB niya nasa loob ng body. Parang nagmukhang alien mecha yung itsura. Ganda, oh. So mga kaigang, naastikan na ako dito sa feature ng RGB niya, no? So yan, pag hindi natin ginagalaw, naka-on yung RGB niya. Pero pag ginalaw mo, yan, automatically mag-o-off. So yan, kita nyo mga kaigang, moving yung mouse, naka-off yung RGB. Pero once na tinigil natin, yan, automatically nag-go-on siya. So parang power saving features rin yun para mas makatipid sa battery. Speaking of battery, tumatagal pala itong Mercury M2 for 5 to 7 days. Tapos makikita yung red yung RGB niya pag low battery na, green naman pag full charge na. So highly customizable itong Mercury M2. Pwede yung i-customize yung buttons, pati yung RGB niya dun sa app niya. So yun yung titingnan natin ngayon, no, mga kahigang. Check natin yung app niya. So yan mga kahigang, no, nandito tayo sa Gravastar app. Yan, kung makikita nyo, pwede nyo i-customize lahat ng buttons. Yan yung maganda dito. Tapos pwede nyo mag-save ng configuration. Yan, for example, itong middle button, pwede nyo i-assign as back, forward, polling rate switch, fire key, combox key, disable. So kayo bahala dyan, no? Tapos itong debounce time, ito yung input lag. Pwede nyo i-adjust sa 10 ms, 0 ms, or kaya 20 ms. So depende yan sa preference nyo, no? Binabagay yan sa gameplay tsaka sa laro. Tapos dito naman sa pangalawa, yan, yung DPI stages. So meron siyang 800, 1200, tsaka 16. Ito yung gamit natin ngayon. Yan, nakaturo yung triangle, yung arrow. 24, 32, 64. So, pag press nyo itong gitna, yan, nagpapalit siya ng DPI. So, yan yellow, nakikita nyo. Nakalagay dito yellow, ibig sabihin naka 24, 32, yan. Naka blue. Tapos, pindutin ulit natin yan. Purple, 64, ibig sabihin nun, yung DPI niya. So, maganda dito, color-coded yung DPI niya. Okay, balik natin kanina sa 1.6 para hindi masyadong sensitive. Okay, pagdating naman dito sa report rate, yan, pwede kayo mamili 125 Hz, 250, 500, 1000 Hz. Tapos yan, sa sensor settings, yan, mode select, LP, HP, LOD, 1mm, 2mm, big performance. Tapos pwede nyo palitan sa ripple control, angle snapping, motion sync. Okay, tapos dito, yan, pwede ka magkaroon ng macros list, is list, yan, pwede ka magdagdag, mag-modify. Okay, tapos dito pang-apat, dito nyo na makikita yung lighting mode niya, no? Ito yung RGB settings. So, by default, naka-rainbow moving. So, ito yung itsura niya, no? So, pwede nyo i-off kung ayaw nyo ng RGB. Tapos, pwede din single color breathing, rainbow peaks. So, naka-isa lang yung ano doon, naka-steady lang yung kulay. Meron ding neon, rainbow flicker, yan, madaming mga modes dito. Tapos pwede nyo palitan yung brightness, pwede nyo palitan yung speed. Ito by default, lights off when moving. So pag yun nga yung ginagalaw natin, no, naka-off siya para makasave ng power. Tapos yung last, so yung device information lang. Okay, wala ka na makikita dito. So yun na yung app niya, no? So ilalagay ko na lang sa pin comment yung link dito para ma-download nyo din, no, mga kahigang. So nakaset sa 3400 yung DPI niya at naka 1000 Hz yung rate. Napaka-responsive. Tsaka masarap gamitin kasi magaan, hindi rin madaling pagpawisan yung kamay mo kasi hollow yung design. Kita nyo naman yung gameplay natin, no? Easy breezy.
Kung gamer ka at the same time hobbyist or toy collector, magugustuhan mo tong Gravastar Mercury M2 Gaming Mouse. Kino-combine ng Gravastar yung art, toy at gadget, kaya ito yung result. Unique, sci-fi, out of this world na product. Makukuha nyo lang to for only 4,345 pesos. Pero 20% off pag ginamit nyo yung code na Maki. Meron na rin yung kasamang free mousepad. Pero hanggang January 22 lang yung promo natin. Kaya make sure check nyo yung pin comment para makuha nyo to ng discounted price at meron pang free mousepad. Kaya sa mga toy collectors or hobbies dyan, anong masasabi nyo dito sa Gravastar Mercury M2? Comment down below!